Hala, guys, oh. Grabe yung snow ngayon, oh. May snowstorm ngayon. Kagabi pa yan, kaya ang kapal na ng snow ngayon, oh. Kaya yung ngayon, yung mga bata walang pasok. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nakapasa sa IELTS ko habang nag-work po as a housekeeper. I-share ko din sa inyo para maging guide nyo din kung paano nyo bibigyan ng oras yung pagre-review nyo habang kayo ay nagtatrabaho as a housekeeper or as a nanny. Ganito yung guys nangyari. So, habang po ako ay nag-work, actually, every night lang po ako nagre-review. Nilalaan ko yung sarili ko ng 1 hour. Pinakamatagal na yung 2 hours, guys. So, habang may ginagawa ako dito sa kwarto ko, nagre-review na po ako. So, ang ginagawa ko, guys, so every 2 days, siniset ko na makapag-review ako ng like yung reading. And then, the next 2 days naman yung listening. Next 2 days naman yung writing. Next 2 days naman yung listening. Okay, yung sa listening, lagi nyo i-try yung mock test. So, para ano nyo na yung audio. Okay, ma-practice na kayo sa audio. O, huwag kayong gagamit ng headset. Okay, make sure na matahimik yung background nyo para makapag-concentrate ka sa ganun. Kasi yan po ay napaka-tricky yung sa listening sa kayong reading. So, kasi kapag namali kayo ng spelling sa listening, mali na ho yung sagot nyo. So, napaka-importante yung listening at makuha nyo talaga yung pinakatamang sagot sa audio. Kasi yung audio guys, hindi na ho yun nire-repeat. Walang repetition. So, kung ano yung narinig nyo, tuloy-tuloy yun. Dapat nakapag-concentrate kayo sa audio. Okay? Iwasan nyo na ma-distract. Kasi kapag nawala kayo sa focus, nawala kayo sa audio, hindi nyo na-track yung audio, magkakamali na kayo ng sagot. So, make sure na lagi kayong mag-mock test at lagi kayong magbasa ng mga English story, yung ganon. Kailangan maging mahilig kayo sa pagbabasa kasi ganun din ang ginawa ko guys. Every day, nagbabasa-basa ako ng mga English and then nanonood ako ng mga English story, mga English movie. At talagang mula nung nag-review ako, hindi ako nanonood ng mga Tagalog. Okay, iniiwasan ko yung manood ng Tagalog. Nakapokus talaga ako sa mga English story, saka English movie, saka yung reading. Kasi para maging familiar tayo sa mga words, lalo na yung mga spelling. And then sa reading naman, kailangan mabilis kayong magbasa. Okay, kailangan makita nyo agad pinaka-main words. Sa reading, more on synonyms. So, dapat maging familiar kayo guys sa mga synonyms. Okay, more on synonyms talaga yung reading. So, kailangan maglaan kayo ng oras na magbasa kayo ng mga synonyms, mga advanced synonyms, advanced words. Kasi yun ang mahirap guys, yung synonyms. And then, magbabasa kayo ng mga mahaba, mga essay, yung mga story, kailangan maano nyo yun. Kasi mahaba po yung mga sentences eh. Tapos hindi mo siya kayang basahin lahat. Okay, kasi yung oras ay tumatakbo eh. Kailangan maano nyo agad, kuha nyo agad yung pinaka main word. Kailangan nyo maging focus sa reading saka sa listening. And then yung writing naman kasi para sa akin mas madali-dali yung writing eh. Kailangan nyo lang maging familiar sa mga linking words, connecting words, like yung mga when, what, where, hence, yung mga gamit ng mga ganyan, mga linking words, and if, dapat yan ang tandaan nyo guys. Huwag yung kakalimutan gumamit. Okay, huwag uulit-ulit. Kunwari, gumamit na kayo ng when, gumamit na kayo ng what. So, dapat ibahin nyo, mag-isip kayo ng synonyms na pwedeng ipalit nyo sa what, when, where, but, how, diba? So, kailangan hindi nyo uulit-ulitin yung words na ginamit nyo doon. Kasi kapag paulit-ulit, sumabawa yung magiging score nyo. So, yun guys, sa writing naman kasi, madali naman talaga ang writing kasi sarili mong thoughts yun. Walang maling sagot doon. So, kailangan nyo lang matandaan yung mga technique doon. Kapag ano kayo sa essay, unahin nyo yung task 2, yung 250 words. Kailangan unahin nyo yun kasi doon po ang mataas ang score. Unahin nyo yung 250 words, mahuli na yung 150 words. Kasi madali lang naman yung 150 words. Gagawa ka lang naman ng letters, informal or formal. So, madali nyo na lang yun makreate kasi 150 words lang. Ang technique doon, punuin nyo na yung mga back-to-back pages. Okay? Para siguradong makakuha talaga kayo ng tamang score na kailangan nyo sa mga
PR copies na paggagamitan nyo. Tapos, manood kayo sa YouTube. Marami namang pwedeng mapag-reviewhan sa YouTube. Kasi ganyan ang ginagawa ko, guys. Nanonood ako sa YouTube, nagbabasa, nanonood ng movie. So, yung ganyan ang ginagawa ko during review ko. Talagang, nagdalaan talaga ako ng 1 to 2 hours sa gabi. And then, sa pag-off ko naman, syempre nakatambay lang naman din ako. Minsan nagko-coffee, nakatambay sa food court, kumakain. Meron akong dinownload na IELTS apps. Doon lahat ng mga essay, may listening, may writing. So, meron ako mga guide doon sa writing kung paano mag-compose. So, ganun lang guys ang ginagawa ko habang nag-work ako as a housekeeper. At the same time, ay nag-review ako ng IELTS. Kasi talagang kailangan mong magbigay ng tamang panahon sa pag-review ng IELTS. Kasi kapag hindi kayo nakapasa, ulit na naman kayo. Ang mahal naman pati guys. Kasi yung binayaran ko ay 360 Canadian dollars. So, magkano na rin yung sa Philippine peso. So, parang nasa 15,000 pesos. Make sure talaga makuha nyo yung score na dapat nyong makuha para hindi na kayo ulit at hindi na kayo gagastos. Kasi sayang din yung oras na ilalaan nyo ulit, mag-review kayo ulit, may stress na naman kayo. Ibig na maka-forward na kayo sa ibang plano nyo, babalik na naman kayo kasi nga, hindi kayo nakapasa sa inyong IELTS. Kailangan nyo lang focus at hindi kayo mawala sa pag-review nyo. Huwag kayong maging kampante. Kahit kayo matatalino, marami din pong hindi nakakapasa o hindi nila nakukuha yung tamang score na dapat na makuha nila kahit sila ay matatalino na. Okay guys, so strategy lang din yan. Focus saka pag during the exam ay huwag kayong kabahan. Kasi kapag kinabahan na kayo, lalong na sa speaking, mararatal talaga kayo. Actually, nakapag-exam na rin ako sa Hong Kong last 2021 nung mag-apply as caregiver noong 2021 dahil nga sa sobrang daming backlog ay nag-change na ako, nag-iba na yung plano ko. So, naghanap ako ng ibang ways para maging housekeeper dito sa Canada. Mayroon na rin akong experience kung paano mag-exam ng IELTS at alam ko na yung gagawin. Tapos, di ba, off nyo naman. So, gamitin nyo yung off nyo sa pagre-review para mas marami kayong time sa pagre-review. Basta focus kayo lalong na sa reading saka listening. Doon kayo mahihirapan kasi nga napaka-tricky po talaga yan. Sa reading, synonyms, more on synonyms. And then sa listening naman, dapat makuha nyo yung tamang sagot at tamang spelling. Wrong spelling ay hindi po counted yan. Every 1 week, binibigay ko na yon, like 1 week reading, 1 week listening. Actually, hindi naman ako nag-practice ng speaking sa writing, guys eh. Doon lang ako nag-review sa mga YouTube, sa pagbabasa-basa. Hindi ako nag-try mag-writing. As in, wala. Nagkumuha lang ako ng copy, like kung paano mag-compose ng essay, paano mag-compose ng informal saka formal. Ganun lang yun. Nagsulat lang ako ng guide, pero hindi ako nag-practice magsulat-sulat ng mga writing. As in, hindi talaga, guys. Puro review lang ako. Ang ginawa ko lang, doon ako nag-focus sa listening saka reading. Kasi mahirap talaga yung reading kasi nga mahaba yung babasahin mo tapos hanapin mo yung mga synonyms. So, yun lang guys. Na-share ko sa inyo kung paano ako nakapasa ng IELTS ko habang ako yung nagtatrabaho bilang housekeeper. So, medyo talaga, kahit pagod ka na, at least magbigay ka ng chance, magbigay ka ng time na makapag-review sa gabi. I-regular nyo yon para kayo ay makapasa din. Lalong-lalong ngayon, magbubukas na yung new program ng home care worker immigration pilot sa mga caregivers. Dapat naka-ready na po. Mag-exam na kayo para ready na yung mga documents nyo na meron na kayong language exam. So, napaka-importante yan kasi yan po ang kailangan ng immigration kapag mag-apply tayo ng permanent residency dito sa Canada. So, hindi po pwedeng walang IELTS saka ECA. By the way nga pala kung paano yung payment sa IELTS, kailangan nyo lang ng debit card sa credit card. Pwede kayong mag-register online or pwede naman kayong mag-walk-in sa mga branch nila kung saan kayo mag-exam like IDP or British Council. So, pwede naman kayong mag-walk-in. Ako kasi ang ginawa ko ay nag-book ako online and then doon na rin ako nag-payment using my credit card. Madali lang mag-book online ng inyong IELTS exam. So, ang nangyari sa akin, yung IELTS speaking ko ay Friday. So, different day siya. And then, yung listening, writing, and reading ko ay nagganap po ng Saturday. So, magkakaiba po yung schedule ng speaking. Hindi po kasi siya sabay during the days ng exam ng reading, writing, and listening. Nakahiwalay siya. So, depende po kung saan kayo mag-exam. Kasi meron naman pong mga nagtitake ng mga nagpapa-exam ng IELTS or CELFIP ay within that day din po yung
exam nila sa speaking. So, depende po yan sa mga school po. O yung nagpapa-exam. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo kung paano ko naipasa yung IELTS ko while working as a housekeeper dito sa Canada. So, kung kaya ko, ay kaya nyo rin pong maipasa yung mga IELTS nyo or kaya selfie. Basta, focus lang kayo na makapasa kayo at bigyan nyo talaga ng oras yung pag-review. Huwag kayong maging kampante na kaya nyong maipasa yun. So, kailangan nyo talagang mag-review. Dapat ho nakapag-review kayo at nakapokus kayo sa pag-review nyo para makuha nyo yung score talaga na kakailanganin nyo. Lalo na ho ngayon, yung mga caregiver napakaswerte. Kasi band 4 na lang po ang kailangan nila. Dati kasi ay band 5. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye! God bless us all.